Good day everyone, this is Edward Duque from EMDW. Tapos na yung natin. Tapos na yung pag-demo natin. Actually, lang yan. So, hanggang naka-black top. Good day everyone, this is Edward Duque from EMD Wheels, and today's video natin, we're going to release Honda Brio 1.2 iVTEC, and it's an RS variant. So yung kulay na i-release natin for today is lime green. So ang story dito sa kliyente na to is from other dealer siya, and sad to say wala rin dun stock sa dealer na yon, and then napunta siya sa atin. So nagpa-transfer sila sa atin, tinapatan natin yung deal nila, and it's a good deal naman. And then binigyan natin sila ng mga freebies aside from the top of the mga standard freebies. So on the way na kami sa Honda Cars Pasig, pati yung kliyente from Binangonan pa sila, on the way na din sila. And konti na lang yung ipaprocess natin, actually yung mga gagawin natin, mga procedures natin, kasi pagdating sa mga documents, nakapag-sign na yung kliyente ng documents, and for invoicing na lang. So route na lang ni Kiefer yung invoice, and then good to go na tayo. So ano na ngayon, March 29. So technically month end na, pero tayo hindi pa tayo magma-month end kasi meron pa tayong ongoing and fully paid na client from abroad, si Sir Nesty J. So hinihintay na lang natin Sir Nesty, more or less mga first weeks, para mga April 3 yung expected namin na dumating siya. Ready na rin yung unit niya, it's a Honda BRV 1.5S CVT naman, and counted na siya for this month. So just stay input na lang kayo, tapos mapapanood nyo lahat ng mga process, ng mga releases natin, even sa pag-check ng unit, and even the demos, i-demo natin sa kliyente. So konting antay na lang, stay lang kayo kung interested kayo sa video na to. So bye guys, see you sa Honda Cars Pasig. Honda Brio. Tapos na yung natin. Tapos na yung pag-demo natin. So guys, nandito na tayo ngayon sa Honda Pasig, and ito na, for release na natin yung Honda Brio RS and 1.2, and it's a black top. So check muna natin yung unit guys. Guys, tapos na yung natin, tapos na yung pag-demo natin. Actually, lime green, naka-ceramic coating yung unit. Yan, tapos naka-medium yata, or light ba yung tint nito pre? Light tint? Light. So naka-light tint siya, yan. So, and then naka-black top. So yan ha, ganda diba? Yan, naka Apple CarPlay and Auto Android na, all power na, black ceiling, black interior. Yan, sobrang pogi. Yan, tapos coding niya Zero Friday. So buti na lang game release kahapon. So guys, ano na to? For release na, na-demo na natin lahat. Tapos, wala na tayong gagawin. Kukunin na lang ng kliyente. So nakapag-picture na din kami, na-check na namin yung unit. So sa client ko, congratulations po. So unang step natin ma'am, check mo muna kung may mga existing na gas-gas or may dent. Check natin ma'am. Check natin sir kung may gas-gas ba or may dent. Ano natin sir, ikutan muna natin. So yan, naka-ceramic na tayo. Yan, for 3 years. Pag kinakabit pa lang ha. So yan, pag wala. Kasi ng black top, so itim yung natin, glossy black. Ikot lang natin. For Honda Brio RS ma'am, meron na rin tayong MAC sensor. So check natin dito sa likod ma'am. So 259 liters yung capacity natin, and napo-fold siya ma'am. So hindi siya 50-50, pahawak lang natin.
Yan, hawakan lang natin itong pareho, ma'am. Tapos bababa lang po natin, yan. Pero yan, okay lang po. Okay. Tapos, ma'am, yung tools nandito. Spare tire natin. Ayan. Ano yung nalaglag? To hitch. Ano? So dito ma'am, maganda. Bili tayo ma'am ng trunk tray. Para at least hindi mabasa yung kunwari pag namalengke kayo, para hindi mabasa yung ano natin. Ayan, dito tayo ma'am. It's naka-wiper siya. Check natin ma'am. Sa loob, naka-seat cover na rin tayo. Tapos ito ma'am, yan, 14 inches, yung mags. Ayan. So naka, siya dual tone ma'am. Drum brake, yung likod, tapos disc brake ma'am sa harap. So yan ma'am, check nyo rin kung may mga tama ba or wala. Tapos for the RS ma'am, yan, naka-block din yung side mirror natin. So wala naman ma'am, no? Pero kung just in case na meron kayo makitang gas-gas, sabihan nyo lang kami. Yan. Keeper, pa-start. Pa-start na. Pabukas ilaw, tsaka ano, high beam, low beam. Yan. Tapos, hazard. Yan ma'am, so gumagana. Check natin yung likod ma'am, sa last. Yan sa likod. Brake light. Reverse light. Tapos third brake light. May ilaw ma'am. So yan. Keeper ano? Hood. Mabukas na lang hood. Check natin ma'am yung engine. Then sa engine naman natin ma'am, 1.2 liter tayo. Tapos iVTEC, 89 PS siya. So 4-cylinder po siya compared sa mga competitor natin ng mga 3-cylinder. Ito, 4 cylinders po. So ang maintenance natin, una po ma'am Jenny is first month or first 1,000, whichever comes first, yun po yung pina-schedule nyo. And then next po, and yung sa susunod po natin na maintenance is every 10,000 or every 6 months. Pagdating sir, ma'am sa maintenance, ay sa warranty naman tayo 100 km or 3 years, whichever comes first. 100,000 or 3 years po. Sa battery natin, 1 year warranty po. Ang hindi kasama sa mga warranty natin is yung mga consumables po. Yung mga nako-consume like yung mga spark plug, yung mga fluids, yung gulong, yung ilaw po natin, yung mga hindi po siya kasama. So 1SM, yung battery natin. Tapos, fuse box natin nandyan. ECU natin or computer box. Fuse box po na sa loob. Dito ma'am, i-check nyo yung brake fluid. Dapat laging naka-full. Dito naman ma'am, laging natin i-check yung ayan po, kulat naman po yun nandito. So normally po sa first 1,000, yan po yung ano natin, yan po yung kinakargahan. So sa first 1,000, wala pa po siyang gagawin na change oil, hindi pa siya change oil. More nang ginagawa po sa first 1,000 po, for example, may mga kailangan pong i-calibrate po siya. So for example, may naramdaman kayo na kailangan i-adjust, dun pa lang po siya i-adjust. Tapos yung mga under chassis po na hihigpitan, kailangan higpitan kasi yun po yung pinaka-first niya na first na niyang papatakbuhin sa kalsada. So dito ma'am, yung sa dipstick para mati-check po yung sa fluid natin or sa oil natin. Dapat po yan, at least nakapatay po siya kahit mga 30 minutes, no? Kahit 30 minutes dapat po nakapatay para makita niyo po yung ano. Tapos, nandito po yung oil cap. Yan po. Tapos, isa lang po yung circuiting belt natin. Tapos, naka-ABS na rin po siya. Tapos, yan ma'am, naka-DRL pala yung ano natin ha. So, ito ma'am, for example, pag pinatay natin yung headlight natin ma'am, umiilaw to, hindi siya namamatay. So, for example, yan ma'am, papatayin lang ni Kiefer. Ayan, nakailaw lang siya lagi ma'am. So for safety kasi yan ma'am, for example, napadaan kayo sa tunnel. Then normally yan sa tunnel, di ba dapat naka-on yung headlight. So yan ma'am, kahit pa paano, mag-illuminate siya. Even sa mga parking, makikita niya kayo. So next po natin yung sa loob. Sa loob, very very simple lang naman po. May cord po ba kayo sa cellphone? Ano po kayo, naka-Apple, naka-Android? Pag naka-Android po kayo, meron lang ako papakita sa inyo doon para for Apple CarPlay or Auto Android.
para ma-check po natin. Pero kung wala kayong cable, ma'am, hindi natin mako-connect. Pero actually, nag-automatic naman yan, ma'am. Pagka once na sinaksak nyo sa cellphone nyo, magkakaroon lang siya ng parang notification na kung i-accept nyo lang po siya. So ma'am, dito muna ako sa may driver side. Dito muna po tayo sa passenger side. So, sige ma'am, upo muna ma'am. Ma'am, yung pag-start, ito ma'am, bibilisan ko lang ma'am kasi wala tayong gasolina. Papagas muna po tayo dito sa petrol paglabas natin mamaya. Petrol na po. So, pag-start po, brake po, susi. Ayan. So, preno po, tapos hintayin niyo po. Pag ganito po kasi di po natin nararamdaman yung engine Katulad yan, di po natin ramdam. Check nyo po dito sa RPM. Pag nag-1 na yung RPM, yun naka-start na po siya. So dito po sa side na to, hindi po muna natin dapat ibaba yung mga wait na po. Yung mga bintana kasi kakakabit lang po ng pin. So at least, bigyan po natin siya ng at least mga 4 days. Yan po. So dito ma'am, yan, naka-power fold. Yan, nagpo-fold siya. So, pag may nadaan po, kunwari, may nadaanan kayo masyadong masikip po, kailangan nyo po siyang i-fold. Yan, ma'am. Pwede siyang i-fold. Tapos, yung left and right po, ito, ma'am, adjust muna natin kung gumagana. So, yun po, gumagana po. Pero mamaya, ma'am, i-adjust nyo po sa kasi po yung mag-drive. Yan po, at least yan, gumagana po. Central lock. Okay, nalalak naman po. Sa mga bintana, since nakabitan naman po siya ng tint, ibig sabihin nabababa naman po talaga siya. So dito ma'am, una, yan, naka-tweeter siya, black yung mga ceiling natin. So yan yung mga kinagandahan ma'am sa RS po. Tapos dito ma'am, bukasan po ng trunk. Tapos dito ma'am, yung sa gasolina. Sa gasolina ma'am, kung ano po, lagi po nasa kaliwa lang naman. Yung sa gasolina po natin, pinaka-lead po natin. Tapos dito ma'am, yung sa mga signal light, yan po. So gumagana naman po siya sa headlight switch, yan po. Sa fog lights, yan po. Dito naman po wiper, di ko na po i-wipe kasi baka po maipon yung yung dumi. So sa RS po, yan, ganito po yung itsura niya. Yan. So pula yung pinaka natin. Tapos wala po kayong ibang makikita kundi yan lang po lagi. Yung gasolina, yung gasolina ma'am, pag napakargaan mo yan, mawawala na yan. So normally, yung mga ibang ilaw dyan ma'am na makikita niya, yung mga check engine yan, ibig sabihin, may kailangan kang pagawa yung mga nandito ma'am. Tapos meron siyang eco lamp, yung kulig rin to ma'am. Yung eco lamp kasi ma'am, ano siya parang assist siya sa inyo na yung driving skills niyo or yung pagdadrive nyo during that time is matipid, lumalabas po yun ma'am. So para ginaguide niya kayo na maging matipid po. So, depende po kasi sa tapak para umilaw yung eco lamp po. Tapos dito naman ma'am, si steering natin, yung retain siya. Tapos dual airbag po, driver side and passenger side. Tapos dito ma'am, yung sa mode natin, po. Yung mode kasi ma'am, audio controls to para kung nagda-drive ka, hindi mo na kailangan tumingin dito. So, habang nagda-drive ka, palit ka ng channel, palit ka ng mode. Yung mode ma'am, pwedeng Bluetooth, AM, FM, USB ma'am, dito sa rin mamaya. Tapos pwede yung Apple CarPlay or Apple Android po. Yung volume yan ma'am, busina. Yan, pwede ka magpapalit ma'am, pero dapat sa Honda lang. Any accessories ma'am na involve ang electronics, ganyan, dapat po sa dealer lang. Kung hindi, pwede ma-void yung warranty mo. So, sa ngayon po, ang nakikita ko lang pwede mong madagdag dito na kulang is kuwari yung back camera. Kasi ito kasi ma'am, wala siyang back camera. Pero meron tayong back sensor. Wala siyang tumutunog ngayon kasi wala tayong object dun sa likod. Pero malalaman niyo ma'am habang lumalapit siya, bumibilis yung tunog ng back sensor po. So yun ma'am, pag nag-park ka, automatic ma'am nag-unlock po. So hazard, nandito ma'am, on off yan, nandito, agree lang natin yan. So dito lalabas lahat ma'am yan. Ayan, tapos yung mga Bluetooth, yan ma'am, USB, yung, excuse me ma'am, dito, yan ma'am. Dito natin kakabit yung USB, kunwari, for example, may USB tayo and then
gusto mo mag MP3, yan ma'am, pwede po dito. Kasi since wala siyang katulad ng mga CD dati, so hindi na siya uso, pwede ka pa mag-save sa USB para at least may sa sounds ka, and then pwede naman siyang Bluetooth mag-Spotify. So usong-uso ngayon mag-Spotify lang. And then kung gusto niyo naman po phone mirroring, yung mga ways niyo makikita niyo dito, doon po pumapasok yung Auto Android o yung Apple CarPlay, doon po pipindutin niyo lang po siya. Tapos lalabas po dyan yung pinaka mga application like yung mga Viber, Google Map, Waze, lalabas po dyan. So ito lang ma'am, kailangan po. Tapos double check nyo lang ma'am, pag hindi gumana yung Apple CarPlay o Auto Android, kasi normally talagang sa mga phone naman ngayon, meron na siyang Auto Android. Sa cord lang may problema pala ganun. Tapos baka hindi nyo lang siya na-accept. So kailangan nyo i-accept, may agreement din dun sa phone nyo kung gusto nyang mag-share ng details or files dito, or even yung mga, kasi pati mga phone book lang kasi lalabas yun eh. So mag-accept nyo muna sa phone nyo. So much better habang bago kayo mag-drive, connect nyo muna siya bago kayo ayun nga mag-drive, kasi baka mamaya habang nag-drive ka for safety, dito ka, dyan nga magkakalikot. So dito lang po siya. Yan. Tapos next is dito naman sa mga aircon po natin, yan, sa fan, yan po. On off ma'am ng fan or ng aircon, lahat po. Tapos ito kung gusto niyo lang pong dito lang ma'am or kasama niyo sa may paa, yan po. So wala lang siyang front and wala lang po siyang defogger like sa mga iba, kasi ma'am mapapansin mo yung defogger sa may rear glass natin kung may linya. Pag may linya ma'am, defogger yun. So ibig sabihin, pag nag-moist yung labas niya ay loob ng kotse, pwede siyang minute. Wala lang siya talaga dito ma'am. So yun, sad to say, pero hindi naman siya talagang gamitin ma'am. Ako ma'am, sa tagal ko na nagda-drive, may isang beses di ko pa natatry mag-defogger, kasi dito naman ma'am sa Metro Manila, hindi naman nagmo-moisture. Yun. So yan, gumagana naman po siya. Max Cool ma'am, Max Cool, nagagamit siya for example, sobrang init, tapos kailangan mo nang umalis. So for example yan, nakagaya nga diba? And ma'am, yan yung settings. Pag minax cool mo ma'am, magmamax siya lahat. So ngayon, bibilisan niyang lumamig. Once na ma-reach mo or okay na sa'yo yung cabin temperature, max cool mo lang ulit. Kung ano yung pinaka-settings mo ma'am, babalik siya dati. Tapos AC ma'am, AC on and off. Ang AC on and off naman ma'am, ano naman to? Siya naman yung for example, nasa Baguio ka, malamig naman yung simoy ng hangin, di ba? Gusto mo lang ng fan, papatay mo lang yung compressor niya, mag-off yung compressor, di na siya lalamig. So ang pinaka-temperature niyang iniikot ma'am, yung temperature na ng lugar ma'am mismo. So kunwari, kung dito tayo ma'am mag-room temperature, yung temperature ng paligid natin ma'am, iinit to, ayan, painit na siya. So, on lang natin siya. Tapos dito ma'am, up and down. So, wala siyang heater ma'am. Ang pinakamalamig ng Honda ma'am is nasa 18. So, yung pinakamataas niya nasa 25 to 27. So, parang kung ano yung, pag lumabas tayo, ganun yung temperature. So, next ma'am, yung air circulator naman to. Ito naman yung pagka nilagay mo dito ma'am, nakatak lang yan, naamoy mo yung labas. So, yung circulate ng hangin ma'am, from labas, papasok dito, ganun ma'am. Pagka sinirculate mo naman dito sa loob sa cabin lang, dito lang yan ma'am. So downside dito, downside sa inopen mo yung cabin mo, yung sa circulator ma'am, maamoy mo yung labas plus yung pinaka dust ng labas maiipon ma'am sa cabin filter mo. So dun magi-start ma'am, parang yung aircon sa bahay, di ba may filter siya, the more na mas maalikabok siya, ihina ma'am yung fan. Parang kunwari ma'am, nakatodo na pero parang number 1 pa din. Ibig sabihin ma'am, puno na ng dito, dust ma'am, alikabok. So para maalagaan mo ma'am, kasi odor din, nandun din nagre-reflect yan. Pag madumi na yung cabin filter mo, isa na yun ma'am. Pagka madumi na yung cabin filter, nagmo-moisture na din, naiipon na dun sa, medyo nag-iiba na yung amoy ng sasakyan. So, I advise na ito lang ma'am lagi. Kasi dito naman sa atin ma'am, mainit, di ba? Yung humid ng ano natin. So, lagi mo lang ganyan ma'am. So, ito ma'am, up and down, yan. Button, turn up and down. Next dito ma'am, ito naman yung charger natin, 12 volts. So, pag nagpakabit kayo ng dashcam ma'am, dito lang ikakabit. Walang diffuse type. So, next ma'am, ito naman yung park, reverse. So, kailangan mo nakatapak ng preno, reverse, neutral, drive. Dito ma'am, kung gusto nyo lang matipid. By the way ma'am, ang transmission natin is CVT transmission. So up to 7 position siya compare sa mga Honda City, Honda
Same siya ng Honda City natin, Honda BRV, Honda halos lahat, CVT na po. So yun, kahit hindi, unlike sa mga ibang kotse ma'am, mga 5 automatic lang or 4-speed automatic. Yun, katulad for example ma'am, yung gamit natin na expander, ang downside dun ma'am is 4 automatic lang siya. So hanggang 4 drive, kung gusto mo lang matipid, wala ka nang gustong isipin pang iba, and S po, sport mode po yan. Sa sport mode, mapapansin nyo ma'am, mas high rev siya dito. Parang laging aggressive yung engine natin. And nagagamit dito ma'am, for example, sa mga nag-overtake, gusto mong matulog dyan, magagamit mo yan. Pero pinakamahalaga sa akin ma'am na lagi mong magagamit to sa mga downhill and uphill. Kasi ito ma'am, lumalabas dito ma'am yung engine brake. So ma'am, ano yan ma'am, ma-experience mo na yan pag nag-drive ka yung engine brake. Sa engine brake kasi ma'am, kusang parang nag-slow down yung engine natin para hindi ka masyadong babad sa preno. Kasi unlike pag nag-D tayo ma'am, para siya nag-neutral lang. So pag pababa ka, pabilis lang siya ng pabilis. So ang tendency dun ma'am, yung mga caliper natin, nag-overheat yung mga preno natin. So medyo pangit yun. So kung gusto mong hindi ka nakabilat sa preno, for example, nagtanay ka pababa, S mode mo lang ma'am, mapapansin mo ma'am,